Hello! Ayan, ngayon meron naman tayong babasahin at ang babasahin natin dito ay meron po tayong makukuhang magandang aral dito. Ayan no, at ito pong ay maiksi lamang no sa awit 87 verse 1 hanggang 7. Kaya yun, itinayo ng Panginoon ang lungsod ng Jerusalem sa banal na bundok. Mahal niya ang lungsod na ito kaysa sa lahat ng lugar sa Israel. Magagandang bagay ang kanyang sinasabi tungkol sa lungsod na ito. Sabi niya, kung ililista ko ang mga bansang kumikilala sa akin, isasama ko ang Ehipto, ang Babylonia, pati na ang Pelestia, Tiro at Ethiopia. Ituturing kong tubong Jerusalem ang kanilang mga mamayan. Ito nga ang masasabi tungkol sa Sion. Ang taong ito at iyon ay tubong Jerusalem. At ang kataas-taasang Diyos ang siyang magpapatatag ng lungsod niyang ito. Ililista ng Panginoon ang kanyang mga mamayan at isasama rin niya ang maraming tao na itinuturing niyang mga tubong Jerusalem. Silang lahat ay magsisiawit ng, ang lahat ng ating mga pagpapala ay sa Jerusalem nagmumula. Amen, no? Napakaganda nga ng ating binasa. No? Yung binasa nga natin na yan, na habang binabasa ko nga yan, no, nakikita ko doon na yung pag-ibig ng Diyos, ayan, no, yung pagliligtas niya, no, hindi limitado, hindi lamang para sa mga Hudyo, ay no, para na rin po sa mga Hentil, no, para sa atin, no, kahit anong bansa ka pa. Yan, no, may mga bansa na nabanggit po dyan, no, yan po yung mga bansa na yan po yung mga bansang mga kaaway po ng Israel. Ayan, pero po makikita natin na isasama nga po no sa paglilista, sabi nga po doon ni God. Kaya po para po sa census, 'di ba pag may nagse-census sa atin, 'di ba? Itinatanong nila kung sino yung mga nakatira diyan. Ayan no. Ilan ang nakatira diyan. Ayan. Kaya 'yun no. Syempre po, pamilya po ang dapat isulat doon sa record. So parang ganun po, no, pamilya po tayo ng Diyos, no, kung makikita natin kanina sa binasa natin, no, pamilya po tayo ng Diyos, no, na para bang tayo ay tagaroon sa kanyang lungsod, no, sa minamahal niyang lungsod, ayan. At yun yung napakaganda po doon, no, sa ngayon po, no, yan nga po ay sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo, no, simula umakyat si Jesus Christ sa langit, di ba po, naipakalat po ang ebanghelyo sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Kaya po, tayo pong mga hintil, no, nabahagian po tayo ng magandang balita. Ayan, no, tayo po ng mga ibang lahi, no, kahit anong bansa ka pa, ayan, no, tayo, kasama po tayo sa pagliligtas ng ating Panginoong Kristo. Ayan, no, kahit anong lahi ka pa, basta, no, kung ang pananampalataya mo, nagkaroon ka ng pananampalataya kay Jesus Christ, ayan no, siya ang Diyos mo, siya ang Panginoon mo, siya ang iyong tagapagligtas. Syempre po, pag tayo po ay sumasampalataya, di ba po, nandoon na po yung pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, ayan, pagbabalik loob, at sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo, tayo po ay nagbubunga ng mabuti. Kaya yun, no, kaya tungkol sa paglilista, naisip ko po doon, na sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, na ilista po ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Di ba po, di ba, napakabuti po talaga ng ating Diyos. Ang pagliligtas ay para po sa lahat. Kahit anong bansa ka pa, kahit anong lahi ka pa. Ayan, no, sa pamamagitan din po ng ating Panginoon Kristo, na sa pamamagitan niya, tayo po ay naging anak ng Diyos. Di ba po, sa binasa nga natin na tayo ay inilista ng Diyos na para ba tayo ay kanyang pamilya. 'Di ba? Inilista niya ang mga bansang 'yon na hindi iba, no, sa kanya. Kahit anong bansa ka pa, tayo ay itinuturing ng Diyos na tayo ay kanyang pamilya. Kaya yun, sa pamamagitan po yun ng ating Panginoon Kristo, tayo ay tinawag ng Diyos na kanyang mga anak. Amen? Kaya yun lamang po, no? Pero po, kung babasahin pa po ninyo ng paulit-ulit yung binasa natin kanina, marami po tayong makukuhang mensahe dyan. Kaya para sa akin po, yun po yung mensahe na nakuha ko sa ating binasa. Kaya, God bless you sa nakikinig.